Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 221. Huminga ng malalim si Ashwin at sinubukang pakalmihan ang sarili. Ang ibig mong sabihin ay ang plano natin para sabutahihin ang production, tanong ni Michael habang agad niyang naintindihan ang nais ipahiwatig ni Ashwin. Noong nakaraan, napag-usapan nilang dalawa ang pagtutulungan para tapusin si Leon, ngunit naantala ito dahil sa biglaang pangyayari sa pagdevelop ng produkto at pagtaas ng efficiency ng raw materials. Ngayong naresolba na ang bagay na iyon, oras na para ituloy ang kanilang plano. Tama, naisip ko na ang isang planong siguradong magtatagumpay. Walang mali dito, nakangising sabi ni Ashwin habang pinapasiping lumapit si Michael upang ipaliwanag ang plano ng detalyado. Maganda iyan, napakagaling ng ideya mo. Kapag nagtagumpay tayo, mapapatalsik natin si Leon sa kumpanya. Tuwang-tuwa na sabi ni Michael habang kumikislap ang kanyang mga mata. Siyempre, sundin mo lang ang plano ko, at kumilos tayo sa pagkakataong ito. At gusto kong tuluyan siyang masira at hindi na makakabangon pa, malamig at mapanlin lang na sabi ni Ashwin. Kinagabihan naglabas ng anunsyo ang Human Resources Department ng kumpanya. Dahil sa malaking kontribusyon ni Leon Wolf, ang secretary ng presidente sa pagdevelop ng high-end cosmetics at pagtaas ng efficiency ng raw materials, si Leon Wolf ay pansamantalang mamamahala sa production ng kumpanya. Umaasa ang kumpanya na matututo ang lahat mula kay Mr. Wolf at sundan ang kanyang halimbawa sa hinaharap. Sa sandaling lumabas ang anunsyo, kumalat ito agad sa buong Elegante Group at naging usap-usapan si Leon sa buong kumpanya. Kasabay nito, siya rin ang unang secretary na nagkaroon ng ganitong kalaking kapangyarihan sa loob ng kumpanya. Pagkatapos malaman ito, agad na tumakbo si Leon papunta sa opisina ni Iris na gulat na gulat. Miss Yang, nakita ko po ang anunsyo ng HR, ginawa mo po ba iyon? Tanong ni Leon. Oo, ako ang nagpa-anunsyo nito. Mula ngayon isa ka ng tunay na mataas na opisyal sa kumpanya, at hindi ka na basta secretary lang at wala nang mamaliit sa iyo, sabi ni Iris habang nakangiti. Alam ko na maganda ang intensyon mo pero hindi ito angkop, sagot ni Leon na bumantong hininga. Bakit hindi, tanong ni Iris na nagtataka. Hindi mo siguro alam, pero ang pagtaas ng efficiency ng raw materials at pagdevelop ng mga produkto ay hindi ko lang ginawa mag-isa. Malaki rin ang tulong ni Stanley Wallace, ang manager ng workshop. Hindi ko ito nagawa kung wala siya, maikling paliwanag ni Leon. Ganun ba, napagtanto ni Iris? Kung ganoon, magpa-anunsyo ulit tayo at purihin din si Mr. Wallace, at huwag masyadong i-highlight ako, sabi ni Leon. Bakit naman, tanong ni Iris. Lumaki si Leon na ulila at sanay sa mahirap na kalagayan, kaya nasanay siyang nanatiling mababa at hindi napansin. Hindi niya agad nagustuhan ang biglang pagiging sikat. Hindi pwede, nabigay na ang anunsyo, hindi na natin iyon mababawi, sabi ni Iris. Sige na nga, napilitan si Leon na tanggapin ito pagkatapos ay nag-isip siya ng sandali bago. Sana magamit mo siya ng maayos sa hinaharap. Ganun ba? Talaga bang ganun siya kagaling, tanong ni Iris na nagulat. Sobrang galing. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tanungin si Ariel, itinuro ni Leon si Ariel na nasa tabi niya. Oo, tama si Leon. Magaling talaga si Mr. Wallace, tumango si Ariel. Kasama niya si Leon sa factory nitong mga nakaraang araw at nakita niya mismo ang kakayahan ni Stanley. Talagang may talento siya, mukhang may kakayahan siya. Sige, ganito na lang. Ang pangalawang factory manager na si Mr. Lennon ay magre-retiro na sa loob ng 1 buwan. Kapag nagretiro siya, ipapadala ko si Mr. Wallace bilang kapalit niya, sabi ni Iris. Dahil parehong inirekomenda ni na Leon at Ariel, mas tumaas ang tingin ni Iris kay Stanley. Sige, sagot ni Leon. Pagkatapos ay tila may naisip siya. Iris, may isa pa, yung 10% dividend, pakiramdam ko hindi ko dapat kunin lahat, at gusto kong hatiin ito kalahati para kay Mr. Wallace, mas makatarungan iyon. Nagulat si Ariel. Hahatiin mo sa kanya. Leon, may problema ba sa utak mo? Kahit na nakatulong si Mr. Wallace, ang pangunahing gumawa ng development ay ikaw pa rin. Siya ay suporta lang at nagbigay ng ilang ideya, maliit lang ang kontribusyon niya. At saka ibinigay na ni Iris ang pagiging manager ng second factory bilang reward.
sapat na iyon at hindi mo na kailangang ibigay pa ang dividends. Pinaningkitin niya si Leon na parang hindi makapaniwala sa sinasabi nito. Pero umiling si Leon, hindi ko ganoon nakikita. Kung wala ang mga ideya at design ni Mr. Wallace, hindi ko maiisip ang development ng produkto, napakahalaga ng kontribusyon niya para sa akin. Pareho lang ang ambag namin. Nabuisit si Ariel, kung ganyan ang logic mo, ako rin pala may malaking ambag dahil lagi akong kasama mo nitong mga nakaraang araw, dapat bigyan mo rin ako. Natigilan si Leon, totoo nga, tumanggo siya, sige, hatiin nating tatlo na tigtig 3.3% bawat isa. Ha, natulala si Ariel, akala niya nagbibiro lang siya, pero sineryoso pala ni Leon. Halos hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Teka, seryoso ka ba? Itinaas ni Iris ang kamay para pigilan sila. Sige, tama na, huwag na kayong magtalo. Leon, hindi lang dahil sa pagtaas mo ng efficiency ng raw materials at sa pagdevelop mo ng mga bagong produkto, kaya ko ibinigay sa iyo ang 10% ng dividends, kundi dahil din sa nagawa mong makuha ang cooperation ng Wheat Group para sa kumpanya. Deserve mo ang reward na ito, kaya hindi mo na kailangang hatiin pa ito sa iba. Tungkol kay Mr. Wallace, lahat ng higher-ups sa kumpanya ay may dividends batay sa kanilang posisyon at kontribusyon. Kapag naging manager na siya ng second factory, magiging executive na rin siya ng kumpanya. Natural lang na makakatanggap din siya ng kaukulang benepisyo. Hindi mo na kailangang mag-alala para sa kanya, sabi ni Iris ng matatag. Karamihan sa mga executive sa kumpanya ay 1 o 2% lang ang natatanggap. Si Ashwin at Ariel nga ay 8 at 6% lamang. Karamihan sa kanila ay matagal nang nagtatrabaho kay Iris at lahat ay may kontribusyon sa kumpanya. Kapag binigyan ng 5% si Stanley dahil lang sa maliit na tulong kay Leon ay hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa ibang executives. Hindi ito makatotohanan. O ganun pala, sagot ni Leon. Matapos marinig ang paliwanag ni Iris, naisip ni Leon na masyado niyang pinasimple ang mga bagay kaya binitawan niya ang dati niyang ideya. Sa factory naman si Stanley ay may komplikadong pakiramdam nang makita niya ang announcement mula sa Human Resources. Bagaman hindi siya ang pangunahing responsible sa dalawang bagay na iyon, may bahagi pa rin siya sa tagumpay. Lalo na sa pagtaas ng efficiency ng raw materials na pinaghirapan niya sa loob ng 2 taon. Pero ang kredito sa tagumpay ay hindi nabanggit sa announcement. Malinaw kung ano ang mararamdaman niya. Akala ko mabuti si Mr. Wolf, pero pareho lang pala sila ng ibang tao, sabi ni Stanley sa sarili niya. Mula pa noong sinaunang panahon kapag nanalo sa digmaan ang mga general ang nakakakuha ng papuri at hindi naaalala ang mga sundalo. Si Leon ang parang general at siya ay isa lamang sundalo na walang pangalan. Ring, ring, ring. Biglang tumunog ang kanyang telepono at nakita niyang si Guido ang tumatawag at gusto siyang makausap. Sa opisina nakatayo si Stanley sa harap ng mesa ni Guido. Mr. Boyd, may kailangan po ba kayo? Tanong ni Stanley ng magalang. Mr. Wallace, may ipapagawa sa iyo ang mga higher ups, at gusto nilang magdagdag ng ilang bagay sa production, sabi ni Guido. Binuksan ni Stanley ang dokumento at laking gulat niya. Mr. Boyd, isa sa mga idadagdag ay restricted material. Kapag isinama ito sa production magkakaroon ng problema sa proseso. Bilang bahagi ng production line, agad niyang nakita na may mali sa bagong utos. Alam ko, wag mo na alalahanin iyon, gawin mo lang ang sinasabi sa iyo. Kapag natapos ito malaki ang mapapala mo, sabi ni Guido ng kalmado. Ganoon, may gustong mag-target kay Mr. Wolf, biglang naisip ni Stanley. Si Leon na ang may control sa production at kapag may problema siya ang unang mapapahamak. Huwag mong questionin ang mga bagay na hindi mo naman pinakikialaman. Gawin mo lang ang sinasabi sa iyo, sabi ni Guido nang hindi nasisiyahan. Ako, mukhang sobrang nalungkot si Stanley. Pagkatapos ay nagngalit ang kanyang ngipin at sinabi, Mr. Boyd, pasensya na po pero hindi ko kayang gawin ang ganyan. Malamig ang tingin ni Guido, hindi mo gagawin. Sige, ayusin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Hindi ka na kailangang pumasok pa sa trabaho. Ano, paano nyo magagawa iyon? Mr. Boyd, halos 10 taon na ako sa kumpanya. Nagulat si Stanley ngunit naputol siya ni Guido bago pa matapos magsalita.
Gawin mo ang sinasabi o umalis ka. Mamili ka. Pero. Walang pero. Nakita mo na ba ang announcement ng Human Resources? Tinulungan mo si Mr. Wolf nitong mga nakaraang araw. Kahit papaano may ginawa ka, pero wala kang natanggap na kahit anong reward. Bakit mo isasakripisyo ang trabaho mo para sa isang walang hiya at makasariling tao? Sabi ni Guido na may mapanuyang ngiti. Natigilan si Stanley at napatahimik. Tulad ng sinabi ni Guido, medyo hindi siya natuwa na si Leon ang nakakuha ng lahat ng kredito. Pero siya ay taong may prinsipyo. Hindi niya kayang gumawa ng bagay na makakasira kay Leon. Masyadong kasuklam-suklam iyon. Mr. Wallace, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Gawin mo ito o umalis ka. Ikaw ang pumili, pero linawin ko lang, huwag mong isipin na pwede mong sabihin ito kay Mr. Wolf. Kapag ginawa mo iyon, gagawa ang mga higher-ups ng paraan para patayin ka. Malamig na pagbabante ni Guido. Ako, pakiramdam ni Stanley ay wala siyang magawa. Bilang bahagi ng middle management sa kumpanya, maganda ang kanyang sweldo at benepisyo. Kapag umalis siya, mahihirapan siyang makahanap ng magandang trabaho, lalo na at halos 40 na siya. Hindi niya iyon matanggap. Kakapasok lang ng anak niya sa universidad at kailangan pa nito ng matrikula at pang-araw-araw na gastos. Dahil doon, lalo siyang nagdalawang isip. Gagawin ko na lang, napilitan si Stanley na sumuko sa huli. Sa sumunod na 2 araw, nagsimula ang pabrika sa paggawa ng high-end cosmetic products para sa pakikipag-cooperate sa Wheat Group, bilang paghahanda sa pag-deliver ng produkto. Ito ang unang batch ng high-end cosmetics ng kumpanya at unang beses din nilang magbibigay ng produkto sa Wheat Group. Para maiwasan ang anumang problema, sina Leon at Ariel ay nasa pabrika at binabantayan ang proseso. Habang wala si Ariel, ibinigay ni Guido ang isang dokumento kay Leon, Mr. Wolf, ang unang batch ng produkto. Ibinigay ni Guido ang dokumento na nakangiti. Hindi masyadong alam ni Leon ang tungkol sa cosmetic production. Tiningnan niya ito pero hindi niya masyadong naintindihan. Mr. Wallace, may mali ba dito? Ibinigay ni Leon ang dokumento kay Stanley. Nagbago ang ekspresyon ni Stanley nang kunin niya ito at basahin. Pinilit niyang ngumiti. Kabanata 225. Mr. Wolf, wala naman. Sige, sagot ni Leon at tumango. Malaki ang tiwala niya kay Stanley kaya direkta niyang pinirmahan ang dokumento. Pagkatapos noon, inilagay na ang mga produkto sa iba't ibang truck para ipadala sa Wheat Group. Sa Wheat Group, kumuha si Jensen ng ilang sample mula sa mga produkto nang matanggap nila ito at ibinigay sa kanilang Research and Development Department para sa testing. Trabaho ay trabaho, hiwalay sa personal na relasyon. Kahit magkaibigan si Jensen at Leon, ito pa rin ang unang beses na makikipag-cooperate ang Elegante Group sa Wheat Group, kaya kailangan pa rin ng testing para maiwasan ang anumang problema. Hindi nagtagal, dumating ang head ng R&D department dala ang test report na may halong gulat sa mukha niya. Mr. Lloyd, kumusta ang resulta? Wala namang problema diba? Tanong ni Jensen. Alam niya ang pagkatao ni Leon. Dahil maayos at tapat si Leon, hindi niya inisip na magkakaroon ng problema ang produkto ng Elegante Group. Para lang ito sa formalidad. Mr. Wick, sobrang ganda ng produkto ng Elegante Group. Marami sa pangunahing test factors ang sobra pa sa benchmark ng high-end product, sabi ni Lloyd na excited. Ano, totoo ba yan? Nagulat si Jensen habang paulit-ulit niyang tiningnan ang resulta. Nakita niya na ang mga resulta ay 3 hanggang 4 na beses na mas mataas kaysa sa benchmark, at ang ilan ay higit pa sa 10 beses. Mas maganda pa ito kaysa sa mga top international brands. Mas lalo pang ikinagulat ni Jensen na kahit mid to high-end lang ang dating products ng Elegante Group, ngayon ay nakakagawa na sila ng produkto na mas maganda pa kaysa sa mga international brand. Talagang hindi niya maitago ang gulat niya. Mr. Wick, sobrang ganda ng epekto ng mga produktong ito. Sobrang lampas sa maraming malalaking international brands. Pero may malaking problema dito. May nilagay silang isobutylparaben, isang ipinagbabawal na substance, sabi ni Lloyd habang tinuturo ang report na may lungkot. Isang maliit na mali pero nasira ang lahat. Dapat sana sobrang ganda ng produkto, pero dahil sa isobutylparaben, nasira ang lahat. Wala itong silbi. Isobutylparaben. Ano yun?
Delikado ba yan? Naguguluhang tanong ni Jensen. Hindi siya eksperto sa ganitong field kaya wala siyang alam dito. Kung hindi ganoon kalala ang problema, pwede pa sana niyang tulungan si Leon. Sobrang seryoso ito. Ang isobutylparaben ay isang magandang preservative, pero may maraming side effects. Maaari itong magdulot ng problema sa kalusugan at maaari pa tayong magdemand ng hanggang 10 beses na kabayaran, sabi ni Lloyd ng seryoso. 10 beses na kabayaran, ganun ba kalala? Nagulat si Jensen. Ang unang batch ng Elegante Group ay may halagang humigit kumulang 7 milyong. Ibig sabihin kung magsasampa ng kaso ang Wick Group laban sa Elegante Group, maaari silang maningil ng 10 beses na danyos. Mula roon, malinaw kung gaano kaseryoso ang problema. Hindi, masyadong malala ang problemang ito. Tatawagan ko agad si Mr. Wolf. Sabi ni Jensen habang mabilis na kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Leon. Sa pabrika, nagulat si Leon nang matanggap niya ang tawag ni Jensen. Hindi niya inakalang mangyayari ang ganitong kalaking problema sa mga produkto. Hindi lang iyon, kumalat din ang issue sa buong kumpanya at agad na na-alerto si Iris at ang ibang executives. Ang kabuuang assets ng Elegante Group ay ilang daang libo lamang. Hindi lang nasayang ang 7 milyong halaga ng produkto, at maaari pa silang pagbayarin ng Wick Group ng 70 milyong danyos. Ito ang unang beses na nakaharap ang kumpanya sa ganitong kalaking krisis. Kitang-kita ang panganib ng sitwasyon. Pagkatapos noon, agad na tumawag si Iris ng emergency meeting sa headquarters at pinatawag sina Leon, Ariel, Factory Manager Guido, at Workshop Manager Stanley. Sa meeting room, pagdating nina Leon at Ariel, nandoon na halos lahat ng executives ng kumpanya. Mabigat ang atmosfera. Malamig at madilim ang mukha ni Iris. Leon, ikaw ang may gawa nito. 2 araw ko lang ibinigay sa iyo ang production, pero nakagawa ka na agad ng ganitong kalaking problema. Sinisira mo ba ang kumpanya? Sigaw ni Iris habang hinampas ang mesa, at galit na galit. Iris, ako, pasensya na, sabi ni Leon na puno ng pagsisisi. Ito ang unang beses na nakita ni Leon si Iris na galit, at hindi na niya hawak ang pagiging kalmado niya. Alam niyang galit na galit si Iris. Mr. Wolf, alam mo ba kung gaano kalaking pinsala ang ginawa mo? Hindi lang 7 milyong halaga ng produkto ang mawawasak, posible pang kailangan nating magbayad ng 70 milyong danyos sa Wick Group. Hindi sapat ang simpleng sorry mo. Sabi ni Ashwin na may malamig na ngiti, na tila sa wakas ay nakaganti siya. Leon, sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Paano napasama ang ipinagbabawal na isobutylparaben sa produkto? Tanong ni Iris habang pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ko alam, sagot ni Leon. Wala siyang alam sa chemistry ng cosmetics at preservatives kaya wala siyang maipaliwanag. Paano niya malalaman kung paano napunta iyon doon? Hindi mo alam. Halos magngalit si Iris sa galit. Malubha ang sitwasyon, pero wala man lang alam si Leon bilang taong in charge. Halatang halata kung gaano siya kagalit. Leon, ikaw ang gumawa ng produkto para sa Wick Group at ikaw ang responsible dito, simula pa lang ni Ashwin bago siya huminto. At saka ngumiti siya ng malamig at nagsabi kay Iris, Miss Young, si Mr. Wolf ay nagdulot ng napakalaking pinsala sa kumpanya. Si Mr. Mercer ay tama. Si Mr. Wolf ang nagdulot ng napakalaking pagkalugi sa kumpanya. Dapat siyang tanggalin. Kasabay nito, kailangan nating siguraduhin na ipaglalaban natin ito sa korte. Galit na galit ang lahat ng executives at nagkakagulo sa loob ng meeting. Leon, ano ang masasabi mo sa sarili mo? Pigil ang galit na tanong ni Iris. Ako, wala na akong masasabi. Kasalanan ko ito at handa akong tanggapin ang anumang parusa, sagot ni Leon ng may pait. Hindi pa rin niya maintindihan kung paano napasama ang ipinagbabawal na substance sa produkto. Hindi niya alam kung sarili niyang pagkakamali ba ito o may ibang dahilan. Pero alam niya ang isang bagay. Siya ang nakatoka sa production kaya mahirap talagang takasan ang responsibilidad. Pero mas masakit pa roon, pakiramdam niya ay nabigo niya si Iris. Labis siyang nagsisi at hindi niya kayang harapin ang tingin nito. Kaya pilit niyang tinanggap ang parusa bilang lalaki para hindi na lalo pang magalit si Iris.
Pero hindi niya alam, lalo lang itong nagpasiklab ng galit ni Iris. Sige, ikaw na rin ang nagsabi niyan. Ibibigay ko ang gusto mo. Sabi ni Iris na galit habang parang napapangiti sa sobrang inis. Natuwa sina Ashwin at Michael nang makita nilang tinatanggap ni Leon ang parusa at galit na galit si Iris. Pero bago pa sila makapagdiriwang, biglang nagsalita si Ariel. Miss Yang, pakiusap, kumalma ka. Kumalma, ganito na kalala ang nangyari, paano ako kakalma? Sabi ni Iris habang halos magliyab ang galit kay Ariel. Hindi natinag si Ariel. Iris, isipin mo ito. Wala pa isang buwan si Leon sa kumpanya. Hindi siya bahagi ng industriya. Paano niya malalaman kung ano ang isobutylparaben? Kahit nagkamali siya, hindi lahat dapat isisi sa kanya. Natigilan si Iris at biglang natauhan. Alam niyang tama si Ariel. Walang alam si Leon. Kahit may pagkakamali, hindi ganoon kabigat ang dapat nasisi sa kanya. Pero kanina, bulag siya sa galit at si Leon ang sinisi niya ng buo. Nagbago ang mukha ni Ashwin nang maramdaman niyang may mali na. Mabilis siyang nagsalita. Miss Summers, ano ang ibig mong sabihin? Kakampihan mo ba si Leon dahil boyfriend mo siya? Mr. Mercer, makinig ka. Una, totoo lang ang sinabi ko. Hindi ko inaalis ang responsibilidad kay Leon. Pangalawa, ulitin ko, hindi ko boyfriend si Leon. Hindi ko siya kailangang ipagtanggol. Malamig na sagot ni Ariel. Nakakatawa, alam ng lahat sa kumpanya na boyfriend mo siya. Sa tingin mo maniniwala kami sa sinasabi mo. Pang-iinsulto ni Ashwin. Naniniwala ako, hindi boyfriend ni Ariel si Leon at wala siyang dahilan para ipagtanggol siya, malamig na sabi ni Iris. Siya ang pinaka nakakaalam ng relasyon ni Leon at Ariel. Noon pa man, galit pa nga si Ariel kay Leon. Kaya alam niyang imposible ang sinasabi ni Ashwin. Natigilan si Ashwin at hindi na niya alam kung ano ang totoo. Bumalik sa kalmado si Iris at tiningnan si Guido. Mr. Boyd, ikaw ang may pinakamataas na kapangyarihan sa First Factory. Ikaw ang responsable sa production doon. Maaaring hindi alam ni Mr. Wolf ang isobutylparaben, pero paano ka hindi nakakaalam niyan? Miss Yang, alam ko na ang isobutylparaben ay isang illegal na substance, pero dahil si Mr. Wolf ang gumawa ng bagong cosmetics, siya ang buong may hawak ng production. Lahat ng nasa production line ay ginawa ayon sa utos niya. Wala akong karapatang makialam. Bukod pa roon, ibinigay ko ang dokumentong ito kay Mr. Wolf bago ipinadala ang mga produkto. Pinirmahan niya ito, sabi ni Guido habang inilalabas ang dokumento at makikita nga ng lahat na pirma ni Leon iyon. Mr. Wolf, malinaw ang ebidensya. Lahat ng worker sa production line ay sumunod sa utos mo. Dahil sa maling instructions mo, nailagay ang isobutylparaben. Ano ang masasabi mo rito? Sabi ni Ashwin na may malamig na ngiti. Bago pa makasagot si Leon, tumayo si Ariel at nagsalita. Mr. Mercer, bago pa imbestigahan ang lahat, huwag kang masyadong mabilis magbintang kay Leon. Pagkasabi nito, tiningnan ni Ariel ng matalim si Stanley. Mr. Wallace, ikaw ang workshop manager na nakabantay sa production line. Kahit na aksidente lang ang paglagay ng isobutylparaben, paano mo masasabing wala kang alam? Ako, nagnalit si Stanley at pilit na sumagot. Miss Summers, nitong nakaraang 2 araw, nakatutok ako sa pagtaas ng efficiency ng raw materials. Kayo ni Mr. Wolf ang nasa production. Wala akong alam dito. Ganoon ba? Bakit parang hindi ako naniniwala sa'yo? Sagot ni Ariel habang tumatawa ng malamig. Kung walang alam si Stanley, baka pwede pa, pero alam niya na may kakayahan ito kaya hindi ito kapanipaniwala. Miss Summers, pinuprotektahan mo ba si Mr. Wolf at gumagawa ka ng palusot? Sabi ni Ashwin na inis. Nang makita ni Leon na patuloy ang pagtatalo, hinila niya ang braso ni Ariel. Ariel, okay lang. Salamat sa pagdepensa mo sa akin, pero kasalanan ko ito. Handa akong akuha ng responsibilidad. Huwag ka nang maghanap ng dahilan para sa akin. Anong dahilan? Tanga ka ba? Sigaw ni Ariel sa sobrang galit. Nakatrabaho na ako ng maraming mahihirap na tao, pero hindi kasing lala mo. Leon, may problema ba sa ulo mo? May taong sumasabotahe sa'yo, hindi mo ba nakikita? Pinagalitan niya si Leon. May sumasabotahe sa akin.
Hindi siguro, sagot ni Leon na naguguluhan. Isipin mo, napakalaking problema ang nangyari sa production pero sina Mr. Boyd at Mr. Wallace ay kunwari walang alam. Sobrang convenient na wala silang kinalaman habang ikaw ang wala noon. Hindi ba masyadong maraming pagkakataon iyon? Malamig na sabi ni Ariel. Mukhang kakaiba nga, sagot ni Leon habang nagbago ang ekspresyon niya. Akala niya siya ang dahilan ng malaking logi ng kumpanya, pero dahil sa paliwanag ni Ariel, nag-iba ang iniisip niya. Iris, sino sa tingin mo ang may gustong manabutahe kay Leon? Seryosong tanong ni Ariel. Hindi ko alam ang detalye, pero sigurado ako sa isang bagay. Imposibleng walang kinalaman si Mr. Wallace dito. Mr. Wallace, wala naman akong galit sa kanya. Bakit naman niya ako sisirain ng walang dahilan? Tanong ni Leon na naguguluhan. Ariel, maaari bang nagkakamali ka? Sabi ni Leon na may pagdududa. Matapos silang magtrabaho ng ilang araw na magkasama, lubos na nagtiwala si Leon kay Stanley. Pero nang maisip niya na si Stanley ang nag-review ng mga dokumento bago pirmahan ni Leon, unti-unti siyang nagduda. Kung tutusin, kahina-hinala na hindi niya napansin ang problema kahit maganda ang kanyang kakayahan. Miss Summers, wala itong kinalaman sa akin. Wala akong kasalanan, kinakabahang sabi ni Stanley habang nagpapawis ang kanyang mga palad. Alam mo sa sarili mo kung inosente ka o hindi. Bilang manager ng workshop, paano mo hindi mapapansin ang ganitong kalaking problema sa production? At kung may gustong manabutahe kay Leon, kailangan ang tulong mo. Kung wala ka, hindi ito makakalusot sa mga mata mo. Ibig sabihin, kahit hindi ikaw mismo ang may gawa, alam mo ang mga detalye, matalim na sabi ni Ariel. Hindi ako, nipaurong si Stanley, na halatang kinakabahan na talaga. Hindi siya magaling magsinungaling o magmanipula. Sa harap ng tuloy-tuloy na pagtuligsa ni Ariel, unti-unting bumigay ang kanyang loob. Nagbago ang ekspresyon ni na Ashwin at Michael, at nakaramdam sila ng pag-aalala sa sitwasyon. Miss Summers, haka-haka mo lang iyan. Saan ang ebidensya mo na si Mr. Wallace ang nanabutahe kay Leon? Mabilis na sabi ni Michael. Tama, Ariel, kung wala kang ebidensya, huwag kang basta-basta mag-aakusa, malamig na sabi ni Ashwin. Mr. Mercer, Mr. Duval, wala naman kayong kinalaman dito, bakit kayo masyadong nagsasalita? Sabi ni Iris na may inis. Napilitan silang tumahimik at nagdilim ang kanilang mga mukha. Tumingin muli si Ariel kay Stanley at mas naging matindi ang kanyang tono. Hindi ko inakalang ganito kakapeti, Mr. Wallace. Nang humingi ka ng tulong sa amin ni Leon para sa mga tauhan mo, tinulungan ka niya agad ng walang pag-aalinlangan. Para maisakatuparan iyon, kahit si Ashwin ay nilampasan niya at tinulungan ka pa rin kahit inaatake siya ng ibang executives. Mabuti na lang at nagtagumpay siya. At ang mga ideya mo sa production at raw materials, isinama pa niya para hindi masayang ang pinaghirapan mo. Kung wala siya, lahat ng ideya mo ay mananatiling plano lang. Ganito mo ba siya ginagantihan? Namutla si Stanley at tuluyang nawala ang lakas ng loob niya. Hindi lang iyan, hindi alam ni Miss Young noon ang kontribusyon mo kaya ang HR department ay naglabas ng anunsyo. Pakiramdam pa nga niya ay may utang siya sa iyo, kaya gusto pa niyang bigyan ka ng pantay na gantimpala. Gusto pa nga niyang bigyan ka ng 5% ng dividends ng kumpanya bilang reward. Napakabuti na ng trato niya sa iyo. Kabanata 230. At ano ang ginawa mo? Ipinakain mo ba ang puso mo sa mga aso? Lalo pang nainis si Ariel habang ipinagtatanggol si Leon. Inirekomenda ka niya at gusto pa niyang hatiin ang mga reward sa iyo. Hindi maaari iyan. Gulat na sabi ni Stanley habang parang tinamaan ng kidlat at natulala sa kinatatayuan niya. Walang imposible dyan. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Miss Young. Malamig na sabi ni Ariel. Tumango si Iris. Tama si Miss Summers. Pareho silang nagsabi ni Leon na magaling ka. Kaya naisip ko na si Mr. Lennon sa pangalawang pabrika ay magre-retiro sa loob ng 1 buwan, at balak kitang ilagay bilang papalit sa kanya bilang factory manager. At tungkol sa gustong ibigay ni Leon na kalahati ng dividends, totoo rin iyon. Pero hindi dapat pinaglalaroan ng dividends kaya hindi ako pumayag. Napako si Stanley sa kinatatayuan niya.
Akala niya si Leon ang umangkin ng lahat ng papuri para sa sarili. Pero hindi niya inasahan na nagkamali siya ng akala. Hindi lang pala hindi kinuha ni Leon ang lahat ng kredito, inirekomenda pa siya para maging manager ng second factory at gusto pa siyang hatian sa rewards. Tulad ng sabi ni Ariel, mabuti ang trato sa kanya ni Leon. Pero siya pa ang tumulong sa paninira kay Leon. Napakasama ng ginawa niya. Bang! Nanghina si Stanley at napaluhod sa sahig. Para bang gumuho ang kanyang dibdib. Mr. Wolf, patawad. Pinagkatiwalaan mo ako, pero tumulong ako sa paninira sa'yo. Wala akong kwenta, patawad talaga. Umiiyak na sabi ni Stanley habang nakaluhod sa harap ni Leon. Ano? Ikaw ang may gawa nito. Gulat na sabi ni Leon. Hindi niya inasahan na tama pala ang hinala ni Ariel. Si Stanley pala ang naglagay ng ipinagbabawal na substance sa produkto. Oo, ako ang naglagay ng substance, puno ng guilt na sagot ni Stanley habang nakaluhod. Bakit? Wala naman akong ginawang masama sa'yo, bakit mo ako gustong saktan? Galit na sabi ni Leon, at ramdam ang pagtaas ng kanyang dugo sa ulo. Akala niya maayos ang pakikitungo niya kay Stanley, pero sinabotahe siya nito at muntik pa siyang masira ng tuluyan. Kahit sino ay magagalit sa ganitong sitwasyon. At natural na ganoon din si Leon. Hindi ko gustong gawin yun, si Mr. Boyd ang nag-utos sa akin. Napilitan lang ako, sabi ni Stanley na puno ng pait. Kung hindi ko gagawin, mawawala ang trabaho ko. Natahimik si Leon. Lumaki siyang ulila kaya naiintindihan niya ang hirap at takot mawalan ng kabuhayan. Sa totoo lang, hindi intensyon ni Stanley na saktan siya, kundi napilitan lang dahil sa sitwasyon. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Iris si Guido ng matalim. Mr. Boyd, ano ang ibig sabihin nito? Bakit mo gustong sabutahihin si Mr. Wolf? Natigilan si Guido at pumuti ang mukha. Napaluhod din siya sa harap ni Iris. Miss Young, hindi ko gustong sirain si Mr. Wolf. Hindi ko ito sariling desisyon. May sinusunod lang akong utos.